Na po minsan merong isang kwento tungkol sa isang bagong pari na na-assign sa isang maliit na parokya. First mass po niya, inanyayahan niya ang mga tao na magsimba. Pero na-disappoint po itong pari dahil mangilan-ngilan lang yung dumating sa unang misa niya. Meron pong 3 bata, parang naligaw, naglalaro pa doon sa pintuan ng simbahan. Pero itong pari, nagmisa. Binigay niya yung pinaka-the best niya. Kahit na doon nakaupo sa likod ng simbahan, 2 mag-asawa. Sa kalagitnaan po ng misa, meron dumating na late pa. Isa pong tao, napakadumi ng kanyang itsura. May hawak-hawak pang lubid. Pero sabi ng pare, Panginoon, hindi ko naman ginagawa ito para sa akin eh. Ginagawa ko ito para sa inyo. Tanggapin nyo itong alay ng misang ito. Tanggapin nyo ang dasal at dalangin namin. Pagkatapos po ng misa, habang nasa sakristi siya, pinasukan po siya ng 2 lalaki. Pino-hold up siya. Wala pong maibigay, itong pari, sinuntok siya. At nakita po nila yung briefcase nitong pari. Hinablot, kinuha nila. Ito pong pari, pag-uwi niya sa kumbento, sobrang depressed, nalulungkot. Sabi niya, Panginoon, bakit ganyan ka naman? Unang misa ko, napakakonti ng mga nagsimba. Pagkatapos, ninakawan pa ako, sinuntok pa ako. Hindi po makalimutan ng pari yung karanasan niya. Hanggang natapos po ang 5 taon, paalis na, mapapalitan na po ang pari. Doon sa huling misa niya, inanyayahan po niya lahat ng kanyang mga parishioner na magsimba, magpapaalam na siya. At ito po yung kinwento niya. Sabi niya, yung first mass niya, naramdaman po niya na parang bigo siya dahil napakakonti ng mga nagsimba. At pagkatapos pa ng misa, ninakawan pa siya, kinuha yung briefcase niya. Pagkatapos po nung kanyang misa, meron pong lumapit na mag-asawa. At sabi, Father, kami po yung 2 nagsimba nung unang misa niyo. Dapat po maghihiwalay na kami noon eh. Pero sabi namin, bago tayo maghiwalay, magdasal tayo, magsimba tayo. Salamat po dun sa homily niyo, hindi namin makalimutan. Dahil po dun, nag-decide kami na pagpatuloy namin yung aming pagsasama. Salamat po dun sa homily, dun sa mga salita niyo. At habang kausap po niya yung mag-asawa, meron pong sumingit na isang lalaki, napakayaman. Kilala po siya ng pare. Isa po siyang negosyante dun sa parish niya. At sabi, Father, ako po yung lalaki na dumating nung kalagitnaan ng misa. Yung sinasabi niyong madumi na itsura. Kasi po, 5 years ago, nalulong po ako sa bisyo at nakadrugs po ako. Nung pong gabing yon, tinaboy po ako sa bahay namin. Ayaw po akong tanggapin ng aking pamilya. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Yung pong hawak kong lubid, dapat gagamitin ko po para magbigti. Ayaw ko na po. Magpapakamatay na po sana ako nung gabing yon. Kaya lang, narinig ko po na kayo'y nagmimisa. Kaya nga pumasok muna ako doon sa simbahan. Salamat po doon sa homily niyo dahil natauhan po ako. Kung hindi po kayo nagmisa noon, siguro patay na po ako ngayon. At pagkatapos po nakausap ng pare, itong mga taong ito, pagpasok niya sa sakristi, nilapitan po siya itong kanyang seminarista. Sabi, Father, may ko-confess po ako sa inyo. Ano yon? Yung pong kinekwento nyo na ninakawang kayo nung gabi, baka hindi nyo po ako makilala. Isa po ako doon sa mga nagnakaw sa inyo. Pagkatapos po sa inyo, kinuha namin yung briefcase nyo. Pumunta kami doon sa isang tindahan, magnanakaw ulit kami. Kaya lang po dumating yung mga pulis at binaril po yung aking kaibigan. Namatay po siya. Ako lang po yung nakapag-survive. Nakulong po ako, pero alam niyo po, nagpatuloy ako, hindi po ako sumuko. Kasi yung laman po ng briefcase nyo, nakita ko, Biblia. At habang nakulong po ako, binabasa ko yung Biblia nyo. At yun po yung naging dahilan bakit nung pagkalabas ko na po sa kulungan, ito po, gusto ko na po magpari. Pasensya na po kayo. Pero salamat din po dahil dun sa briefcase nyo. Ngayon, gusto ko na pong ialay ang aking buhay sa Diyos. And as the priest heard these stories, tears ran down his face and his cheek. Tingnan mo nga naman, yung kala mo na bigo ka, kala mo na walang mabuting nangyayari sa buhay mo, ginagamit pala yun ng Diyos para basbasan, para bendisyonan, para pagpalain ang ibang tao. Remember that, my dear friends.
that your suffering, your struggling is someone's blessing. Yan ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Habang buhay tayo, hindi mawawala ang mga pagsubok, ang mga problema. Lalong-lalo na pag tayo'y sumusunod sa Kanya, pagtapat tayo, we will be persecuted by other people. We will face pains and burdens in our life. Pero huwag kang mag-alala. Sabi ng Diyos, tutulungan niya tayo, tutulungan kita. Sabi niya, huwag kayong maghanda ng sasabihin niyo. Pag kayo'y lilitisin, pag kayo'y pinapahirapan, because I will give you the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi tayo papabayaan na mabigo ng Diyos. That is the good news. Even if you feel that you are a reject, even if you feel you are a failure, even if you feel nothing good is happening in your life, do not judge your experience. Because God is using your pain, God is using your problems as a blessing. Believe that. Hindi ibig sabihin pag ikaw ay nahihirapan, bigo ka na. Magtiwala ka sa Diyos. Dahil meron palaging plano ang Diyos. At yung iyong problema kasama yan sa mabuti at magandang plano ng Diyos. So, ask yourself, what do you consider in your life as your failure? Where are you struggling now in your life? Yung pagkamatay ng asawa mo o anak mo, masakit yan. But it is part of God's plan. Yung utang mo na hindi mo mabayaran, masakit yan. Mahirap yan. Pero may plano ang Diyos diyan. Yung sakit ng iyong minamahal, pinagdarasal mo, na gumaling siya o maaaring ikaw ay may pinagdadaan ng sakit. Mahirap na mahirap yan. But believe God has a good plan for that. Kung nasaan ka man, kailangan pagpatuloy mo na maging tapat ka sa Diyos. Kung ano man ang mahirap at mabigat na karanasan mo, pagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo. Continue serving the Lord and continue being the best person that you are. Dahil kailan tayo nabibigo pag hindi mo binigay yung lahat na makakayanan mo? Di po ba? Kailan tayo nabibigo? Pag nakakalimutan natin ang Diyos, pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, pag hindi tayo tapat sa Diyos. Our failure in life is when we live a bad life. Remember that. So, puno ka man ng problema, nalulungkot ka, nadidepress ka, pero kung binibigay mo naman, pinapakita mo yung makakaya mo, at kung tapat ka pa rin sa Diyos, I tell you, you are not a failure. Hindi ka bigo. Kaya nga po, sinasabi ng Diyos, magtiis, magtiyaga. Dahil sa pagtitiis at pagtitiyaga natin, sa pagiging mabuti at sa pagiging tapat sa Diyos, diyan tayo maliligtas at diyan din tayo makakatanggap ng pagpapala at grasya sa Kanya. Mahirap ang buhay dahil maraming pagsubok, maraming problema, pero huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos na mabigo at yan ang mabuting balita na panghawakan natin. Yan ang mabuting balita na paniwalaan natin na magbibigay sa atin ng panibagong lakas, panibagong tuwa at panibagong kapayapaan.